Ilang araw na nga lamang po at magpapalit na tayo ng taon. At kung ilalarawan lang siguro natin sa isang salita ang taon na ito na ating dinaanan, ang 2020, masasabi natin na ito ay madilim o mapait. Alam nyo, sa mga magagandang bagay na nangyayari sa atin, tila madaling masabi na iyon ay dahil sa kamay o sa pagkilos ng Diyos. Pero papaano kung ang iyon ng karanasan ay hindi na ganito? Masasabi mo pa ba na iyon ay sa pagkilos pa rin ng Diyos? Masasabi mo pa ba na sinasamahan ka ng Diyos kapag ang nangyayari sa iyo ay tila pangit? Sa ganitong mga pagkakataon, mas madaling masabi na pinabayaan na tayo ng Diyos. Di na tayo tila sinasamahan ng Diyos. Ngunit yan ba ay may katuturan? Yan ba ay may katotohanan? Hindi po tayo naniniwala dyan. Hindi po ganyan ang pagtingin natin dyan. Naniniwala tayo na anumang panahon, anuman ang ating kalalagayan, yan ay nasa kamay pa rin o pagkilos ng Diyos. At yan ang ating tutunghayan ngayon sa buhay ng karanasan ng bayan ng Diyos nang sila ay bihag sa bansang Babylonia. Samahan niyo akong buksan ang inyong mga Biblia sa Lamentations chapter 3, kabanata 11 hanggang 24. Mga panaghoy, kabanata 3, mula talatang 11 hanggang 24. Ito po ang sinasabi: alalahanin mo ang aking paghihirap at ang aking kapaitan, ang katas ng mapait na halaman at ng apdo. Patuloy itong naalaala ng aking kaluluwa at yumuyuko sa loob ko. Ngunit ito'y naalaala ko, kaya't mayroon akong pag-asa. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Sariwa ang mga iyon tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. Talatang 24, ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa, kaya't ako'y aasa sa Kanya. Naisulat nga ang aklat na ito sa panahon na ang bayang Huda ay bihag sa Babylonia. Ibig sabihin, nasa mapait o madilim na kalalagayan ang bayan ng Diyos sa mga panahon na ito. At yan mismo ang makikita natin sa buong aklat na ito. Partikular nga sa karanasan ng writer dito. Ito ay binubuo ng 5 kabanata. At kung susuriin natin itong buong aklat na ito, mula sa kauna-unahang talata pa lamang hanggang sa katapusan, ay ganito ang inilalarawan: mabigat at madilim ang kalalagayan ng bayan ng Diyos. Kaya nga bagay na bagay ang mismong title ng aklat na ito, Lamentations, mga panaghoy. Ngunit sa kabila nito, tila may sumibol na pag-asa sa mga kalamidad daw at sa mga dilubyo na marahil nangyayari sa atin, ay sa gitna noon, laging tila may sumisibol na pag-asa. At parang ganito ang ipinapakita dito. At yan ay dito mismo sa ating teksto sa chapter 3. Ito yung pinakamahaba o longest chapter dito, at ito yung pinaniniwalaan na puso o sentro ng buong aklat na ito. At dito nga mababasa natin ang popular na linyang ang kanyang mga habag ay hindi natatapos, sariwa ang mga iyon tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. At mula dyan ay ating hahanguin ng simpleng mensahe. Ito ang ating mensahe: dahil sa kadakilaan ng katapatan ng Diyos, merong liwanag ng pag-asa bawat araw. Dahil sa kadakilaan ng katapatan ng Diyos, merong liwanag ng pag-asa bawat araw. Yan yung napakagandang makikita natin again sa buong aklat na ito ng Lamentations, at partikular nga sa karanasan
ng writer. Sa gitna ng madilim niyang kalalagayan ay tila may sumibol o may sumikat na pag-asa. At ito ay napakagandang refleksyon sa atin para sa taong ito, sapagkat parang ang napakahirap makita ang kamay ng Diyos kapag tayo ay nahaharap sa madidilim o mapapait na yugto ng ating buhay. Mahalagang makita pa rin natin na sa kabila na tayo ay dumadaan sa mga ganitong sitwasyon, nananatiling matapat pa rin ang Diyos sa atin, hindi lamang bilang mga individual, kundi bilang isang iglesia. Kaya dito ay nais nating tunghayan yung tatlong bagay na kung saan ay nagpapakita o kung kailan natin pwedeng masabi yung kahabagan o ang katapatan na ito ng Diyos sa ating mga buhay. Una, sa panahon ng pagkakasala. Pangalawa, sa bawat panahon o sa bawat araw. At pangatlo, sa panahong darating. So dito sa tatlong bagay na ito ay pwede nating masabi o pwede nating makita ang katapatan o ang kahabagan ng Diyos sa ating mga buhay. Una, sa panahon ng pagkakasala. Nabanggit ko kanina na naisulat ang aklat na ito sa panahon ng pagkakabihag ng bayang Huda sa Babylonia. Pero dito, mahalagang maunawaan muna natin kung ano ba yung dahilan. Bakit sila nabihag sa Babylonia? Iyon ay dahil sa kanilang pagkakasala sa Diyos. Partikular iyon sa naging pagkakasala ng huling tatlong naging hari ng bayang Huda. Remember King Jehoiakim at ang kanyang successor na kanyang anak na si King Jehoiakim at ang kanyang tiyuhin na si King Zedekiah. Alam natin, bagaman may propesiya na ang bayang Huda ay magiging bihag sa bansang Babylonia, ngunit partikular dito sa tatlong huling naging hari ng Huda ay pinakikita yung kasamaan ng bayang Huda sa pangunguna nga ng tatlong haring ito, at dahil doon ay ibinagyay sila ng Diyos sa hari ng Babylonia na si Nebuchadnezzar. Pero ang sabi dito ng writer, through the Lord's mercies, we are not consumed. Kung tutuusin, ang bayang Huda ay karapat-dapat puksain ng Diyos. Totally. Dahil sa kanilang pagkakasala. Ngunit hindi yun yung nangyari, hindi naging total yung kanilang distraction sa bansang Babylonia. Remember the prophecy of Prophet Jeremiah na after 70 years, sa kanilang pagkakabihag, ay muli silang ibabalik sa kanilang bayan, sa bayang Jerusalem, na sa kasalukuyan ay wasak. Pero yan ay hindi mananatiling wasak, sapagkat iyon ay muling itatayo ng Diyos, at ang pinakasukdulan niyan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Yan ang dahilan kung bakit ganito ang sinasabi ng writer. Through the Lord's mercies we are not consumed. Ipinapakita sa atin dito na dahil sa kasaganaan ng habag ng Diyos, hindi natin nararanasan ang kanyang pagpaparusa o paghahatol dahil sa ating pagkakasala. Sa halip, kabaliktaran ang ipinaparana sa atin ng Diyos. Ay kung tatratuhin tayo ng Diyos base sa ating mga pagkakasala at mga pagsuway, ay parusa aabutin natin. Buksa ang aabutin natin sa Kanya. Ay kung tatratuhin tayo ng Diyos base sa ating mga pagsalangsang sa Kanya, walang matitira sa atin, lahat tayo malilipol. Ngunit dahil sa kasaganaan ng habag ng Diyos, ay hindi natin ito nararanasan. Napakagandang halimbawa niya ng ang bayang Israel nung panahon na sila naglalakbay sa ilang. Sa kanilang paglalakbay sa ilang ay marahil may pagkakataon na talaga na gusto silang puksain ng Diyos dahil sa katigasan nila ng ulo, sa kawalan nila ng pananampalataya, sa walang tigil nilang pagrereklamo sa Diyos. Ngunit sa halip na hatol o parusa ang matanggap nila sa Diyos,
Pagpapatawad pa ang natatanggap nila sa Diyos. Pansinin niyo ang sabi sa awit 78, talatang 38, gayon man siya, palibasay mahabagin, pinatawad niya ang kanilang kasamaan at hindi sila nilipol. Madalas na pinigil niya ang kanyang galit at hindi pinupukaw ang lahat niyang puot. Ganyan makitungo ang Diyos sa atin, sa kanyang bayan, sa kanyang mga tao, sa iglesia. Ang sabi ng Biblia, tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis ng kanyang daan. Gayunman, inako ng Panginoon ang lahat ng ating kasamaan. At yan nga ay napakalinaw ng isugo ng Diyos ang kanyang nag-iisang anak, ang ating Panginoong Hesukristo, para sa atin ng mga makasalanan. Ang nakaraang linggo lamang ay mga napakinggan nating mensahe patungkol sa dahilan ng pagsilang ng tagapagligtas. Ay hindi lamang siya para isilang, kundi para siya mamatay sa krus. Para sa katubusan ng ating kasalanan. Ay kung hindi nahabag ang Diyos sa atin, ay impyerno na sana tayo. Napahamak na sana tayo. Pero hindi ganyan ang ginawa sa atin ng Diyos. Kapag tayo ay sumusuway siguro sa mga health and safety protocols, ang isang pwedeng maging tendency niyan ay pwede kang maparusahan. Or kung hindi man, pwede kang mahawa. Ay kung ganyan ang papairalin, kung bawat pagsuway natin sa mga pinapatupad marahil ng mga alituntunin o batas marahil ay parusang aabutin natin. O kung hindi man tayo maparusahan dahil tayo mapagsuway, hindi sumusunod marahil sa mga alituntunin, marahil pwede tayong mahawa. Ay ganyan tayo sa harap ng Diyos. Kung sa bawat pagsuway natin, paglabag natin sa kanyang mga batas, ay paparusahan tayo, walang matitira sa atin, lahat tayo malilipol. Ngunit hindi ganyan ang ginagawa sa atin ng Diyos. Hinahamon tayo dito na kung nais mong makita ang kasaganaan ng habag ng Diyos, kilalanin mo ang iyong pagiging karapat-dapat sa pagpaparusa ng Diyos. Kung hindi mo kikilalanin sa iyong sarili na ikaw ay karapat-dapat sa pagpaparusa ng Diyos, ay hindi mo rin makikita ang kasaganaan ng pag-ibig o kasaganaan ng habag ng Diyos. At kung minsan yan yung problema natin, kung minsan ang tingin pa natin sa ating mga sarili ay karapat-dapat sa Diyos. Karapat-dapat sa kanyang kabutihan, karapat-dapat sa kanyang pagpapala. May mga taong ganyan. Nagkakamali po tayo at yan ay pagmamalaki sa harap ng Diyos. Kung ganyan ang iyong damdamin pa sa Diyos, eh hindi ka dapat nagkakasakit, hindi ka dapat pinaparusahan. Isang napakalaking pagmamalaki sa harap ng Diyos. Ilang araw na lamang at matatapos na ang taon. At marahil kung bibilangin natin ang ating mga pagsuway sa Kanya, ay baka hindi rin natin mabilang. Ay ngayon, marahil pwede nating masabi ay, Brad, warranty na nga ako eh. For 8 months, 9 months, nasa loob na nga lang ako ng bahay. Paano ba ako magkakasala sa Diyos? Walang katotohanan yan. O kung susukatin kaya na sa mga panahon na dumaan sa taon na to, tayo ba'y naging matapat sa Diyos? Masusumpungan kaya na naging matapat tayo sa Kanya? Tayo na po ang sumagot. Pero sa kabila ng mga pagkakasala at hindi pagiging tapat sa Diyos, hindi ba natin nararanasan ang kahabagan at katapatan ng Diyos? Ang sagot, nararanasan natin ang Kanyang habag at katapatan. At ganyan din ang gusto kong makita nyo na hindi pa kumikilala sa Diyos. Gusto kong sabihin sa inyo na nararanasan nyo ang habag ng Diyos.
Napakasagana ng habag sa inyo ng Diyos. Yung katotohanan na hindi pa kayo pinupuksa ng Diyos. Sa kabila ng hindi nyo pagkilala at panunumbalik sa Kanya, pagpapakita yan ng habag sa inyo ng Diyos. Binibigyan pa rin kayo ng pagkakataon na magsisi at manumbalik sa Kanya. Hindi niya agad ibinubuhos yung Kanyang puot sa inyo. Hindi ba kahabagan niya ng Diyos? Pero hindi dapat maging daan yan para lalo kayong magmatigas sa Diyos. Sa halip ay magbunsod sa inyo yan na magsisi sa Diyos. Sa mga pagkakasala nyo sa Diyos. Ang sabi sa Roma 2, talatang 3 at 4, at inaakala mo ba ito o tao na humahatol sa mga gumagawa ng gayong mga bagay at gayon din ang ginagawa mo na ikaw ay makakatakas sa hatol ng Diyos? O hinahamak mo ang mga kayamanan ng Kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtsatsaga na hindi mo nababatid na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi? Huwag mong abusuhin ang kabutihan at kahabagan ng Diyos. Pansinin niyo yung umaabuso sa kahabagan ng Diyos, talatang 5. Ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuotan at paghahayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. Yan ang sasapitin mo. Yan ang nararanasan mo kung patuloy kang nagmamatigas, patuloy mong pinapalampas o inaabuso ang kahabagan ng Diyos. Ay nag-iipon ka ng Kanyang puot sa araw ng kapuotan ng Diyos, sa araw ng paghuhukom. At yan ang hindi ginawa ni John Newton. Nung panahon na maranasan niya ang kabutihan ng Diyos, isa doon ay nung panahon na siya ay naglalakbay sa Atlantika, na isinalba siya ng Diyos sa tiyak na kapahamakan sa isang bagyo. At meron pa ang pagkakataon na hindi niya lubusang akalain na doon yung kabutihan ng Diyos. Iyan ay mga naging dahilan para talikuran ni John Newton ang kanyang mga kasalanan. At pamilyar na pamilyar nga tayo sa kanyang popular na hymn na Amazing Grace. Ngunit kung hanggat hindi mo nakikita yung iyong sarili na karapat-dapat sa pagpaparusa ng Diyos, na makasalanan, hindi mo mauunawaan ang kahabagan ng Diyos. Hindi mo masasabing Amazing Grace. Nasabi lamang ni John Newton na Amazing Grace dahil nakita niya sa kanyang sarili na hindi naman siya karapat-dapat iligtas ng Diyos, ngunit iniligtas siya. Kaya nga bagay na bagay yung ating huling mensahe kanina. Simpleng-simple, grace in 2020. Napakatotoo niyan sa ating mga buhay as an individual or as a church. Pangalawang bagay na pwede nating makita at masabi ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa bawat panahon o sa bawat araw. Sabi, they are new every morning. Ano yung tinutukoy na bago o sariwa dyan? Bawat umaga. Ang sabi dyan, yung compassions. Napakagandang salita ang ginamit dyan. May hahalin tulad natin yan sa compassion ng ating Panginoong Jesucristo. Nung makita niya yung crowd na sumusunod sa Kanya, na walang makain, ay hindi niya hinayaan na paalisin na hindi kumain. Pinakain muna sila ng Panginoon bago muling balikin sa kanilang mga lugar. Kahalintulad din yan dun sa compassion na naramdaman ng Panginoon nung makita niya muli yung crowd na helpless. Parang mga tupang walang pastol. Pinapakita dun yung pakikisimpatya ng Diyos sa kanyang bayan sa mga panahon ng kahirapan, panahon ng kamiserablihan. Ay bagay na bagay sa kalalagayan ng bayang Huda sa kasalukuyan na nasa kamiserablihang kalalagayan.
Ang sabi nga dito ay bago o sariwa tuwing umaga. Anong gustong ipakita dyan? Ang Diyos ay laging may laang biyaya sa kanyang mga tao, sa kanyang mga anak, bawat araw. Ganyan mo unawain ang pagtutustos ng Diyos sa iyo. Ganyan kasagana ang biyaya ng Diyos sa atin bilang kanyang mga anak. Pinapakita yung na ang Diyos ay hindi nagkukulang bawat araw. Bagaman marahil nakakaranas tayo ng kahirapan o kasalatan, ngunit hindi ibig sabihin nun na nagpapabaya ang Diyos o hindi concern ng Diyos. Bagaman marahil kung minsan nakakaranas tayo ng karamdaman, sakit, ngunit hindi ibig sabihin no na pinababayaan ka na ng Diyos kailanman na hindi nagpabaya ang Diyos. Sa bawat araw na gumigising tayo, hindi ba pagtutustos yun ng Diyos? Sa bawat araw na meron tayong lakas, hindi ba pagtutustos yun ng Diyos? Sa bawat araw marahil na may kinakain ka, hindi ba pagtutustos yun ng Diyos? Sa katunayan, kaya nga tayo narito ngayon. Sumasamba, yun ay dahil pa rin sa pagtutustos niya. Kung hindi tayo tinutustusan ng Diyos, baka ngayon, wala tayo rito. Marahil hindi na rin tayo nakapagpapatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Ngunit sa kasaganaan ng Kanyang biyaya, naririto pa rin tayo. Sumasamba, naglilingkod sa Diyos. Kanyang kasaganaan Diyos sa atin. Nabanggit ko nung isang linggo na may mga iglesia na hanggang ngayon ay hindi nakakapagtipon, hindi nakakapanumbalik sa kanilang mga panambahan, pero tayo, at least kahit hapon, meron. Sa katunayan yung iba, kahit virtual, wala. Tayo, meron both. Hindi ba pagtutustos siya ng Diyos? Sa katunayan, tayo ang nagkukulang sa Diyos. Pero kailan naman ang Diyos hindi nagkulang sa atin? Ngayon, marahil kulang na kulang ang supply ng vaccine para sa mundo. Ngunit ang supply ng kahabagan ng Diyos, hindi kukulangin. Sapat at sapat. Sobra pa. Inahamon tayo dito na kilalanin mo ang pagtutustos ng Diyos bawat araw sa iyong buhay. Ilang araw na lamang yung para sa taon na to, papasok na muli tayo sa bagong taon. Ang tanong, bago yung 2021, ang tanong, may araw ba sa ating buhay na hindi tayo tinustusan ng Diyos sa taon na to? Bawat araw, nadyan ang pagtutustos ng Diyos. Kung minsan nga lang, hindi natin nakikita yung pagtutustos ng Diyos. Mga kapatid, kung minsan ay sa halip na pagpapasalamat, ay pagrereklamo pa ang ating sinusukli sa Diyos. Pinapakita sa atin dito na walang lugar yung pag-aalala para sa mga anak ng Diyos. Matthew chapter 6 verses 25 and following. Hindi bagay sa mga anak ng Diyos ang pagrereklamo dahil hindi nagkukulang ang Diyos. Ganyang kasagana ang Diyos sa atin. At yan ay may ipagpapatotoo at may ipagpapasalamat ko sa Diyos. Yan ang dahilan kung bakit ang ginamit yan ay plural, compassions, or mercies. Grabing encouragement sa atin to, mga kapatid. May mga pagkakataon din na akala ko hindi ako makakapag-preach. Minsan bumibigay yung help. Pero hanggang ngayon nagpipreach ako. Simpleng patotoo, pero ganyan ang pagtutustos ng Diyos, both physical and spiritual.
At yan ang patotoo ng binanggit na ni Kuya Rex kanina na si Robert Robinson na lumikha nga ng kantang Come Thou Fount of Every Blessing. Ituloy ko lang ang kanyang kwento. Sa edad lamang na 8, siya'y nawalan ng ama. Siya'y napilitan na sa murang edad ay kinakailangang magtrabaho para buhayin ang sarili at ang kanyang nabalong ina. Ngunit nadoon ang pagtutustos ng Diyos. At iyan ang nasa likod ng kwento ng ating inawit na himna ito. At sa impluwensya nga sa isang mensahe ni George Whitefield ay nasave si Robert Robinson noong 18th century. At yan yung gusto kong higit din na makita ng bawat isa sa atin. Muli sa iyo na hindi pa kumikilala sa Panginoon, huwag mong hangarin yung pagtutustos lang ng Diyos sa iyo physically or marahil materially. Kundi lalong higit ang hangarin mo, nasain mo ay yung pagtutustos sa iyo ng Diyos spiritually. At yan yung marahil higit na pasasalamat ni Robert Robinson. At iyan naman yung sinasabi sa himnong ito. Yung kanyang pasasalamat na siya ay iniligtas ng Diyos. Huwag ka lang magpasalamat na ngayong taon na to ay hindi ka nagkasakit. Bilang isang mananampalataya, magpasalamat ka rin sa Diyos na tinustusan ka spiritually. At yan din ang hangarin mo na hindi pa kumikilala sa Panginoon. Ang maligtas, ang maranasan ng kanyang pagpapatawad. Pangatlong bagay at panghuli, sa panahong darating, nabanggit natin kanina na napakadilim o napakapait ng kalalagayan dito ng writer. Ngunit sa kabila nito ay nakakita siya ng liwanag o pag-asa. Ang sabi sa talatang 21, ngunit ito'y naalaala ko, kaya't mayroon akong pag-asa. Talatang 24, ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa, kaya't ako'y aasa sa Kanya. So makikita natin dito yung kumpiyansa o yung pagtitiwala ng writer sa panahong darating, sa future. Yun ay dahil sa kahabagan at katapatan ng Diyos. Dahil sa kahabagan at katapatan ng Diyos ay nakuhang magtiwala o umasa ng writer na ito sa panahong darating. Tinuturo sa atin dito na dahil sa kahabagan at katapatan ng Diyos, pwede nating panghawakan ang panahong darating. Alam niyo, hindi madali sa writer na ito na umasa sa panahong darating, na sila'y ibabalik ng Diyos sa kanilang sariling bayan, sa bayang Jerusalem. Dahil sila nga ay kasalukuyang bihag sa Babylonia. Kung nasa ganyang kalalagayan ay hindi madaling umasa sa hinaharap. Hindi madaling panghawakan yung pangako ng Diyos na makalipas ang 70 taon ay ibabalik sila sa kanilang sariling lupain. Kalimitan sa mga ganyang mga pagkakataon, madilim, ay sa halip na pagtitiwala ang umiral sa iyo ay pagdududa. Ang mamamayani sa iyo. Iisipin mo marahil na mangyayari kaya ito, totoo kaya itong pangakong ito ng Diyos. Pero dahil nakita ng writer ang kahabagan at katapatan ng Diyos, ay nakapanghawakan siya. Pwede mong panghawakan o pwede mong matiyak ang panahong darating. Pwede ba nating masabi, katulad ng sinabi ng writer na kaya't ako'y aasa sa Kanya? Pwede tayong makaasa sa Kanya. Nagpapasalamat tayo na may mga bansa yata or kumpanya ng producer ng vaccine, COVID-19 vaccine. Nagpapasalamat tayo sa bagay na yan. Ngunit kung pwede nating panghawakan ng pangako ng tao, pangako ng isang bansa, ng isang kumpanya, lalong higit pwede nating panghawakan ng pangako ng Diyos. Sa katunayan,
higit nating mapangahawakan ang pangako ng Diyos kaysa sa pangako ng tao, sapagkat ang pangako ng tao ay nabibigo. Ngunit ang pangako ng Diyos ay tiyak, sigurado, hindi magmimintis. Hinahamon tayo dito na higit nating tingnan ang kasaganaan at ng kahabagan at katapatan ng Diyos kaysa sa ating kasalukuyang kalalagayan. Kung ang titingnan natin ay ang ating kasalukuyang kalalagayan, madilim, marahil may COVID-19 pa, ay panghihinaan ka ng loob. Ngunit kung ang titingnan natin ay yung kasaganaan at kahabagan ng katapatan ng Diyos, makapagpapatuloy tayo, makatitingin tayo sa hinaharap, sa mas malayo. Ay ma-inspire tayo sa writer na ito ng Lamentations. Bagaman siya'y nasa mahirap o madilim na kalalagayan, ay nakuha niyang umasa at magtiwala sa Diyos. Ang tanong, higit pa ba sa atin ang writer na ito? Hindi po. Ang writer na ito ay tumitingin lamang doon sa paparating na bagay, sa darating na pagliligtas ng Diyos, ay tayo po ay bumabalik na lamang, lumilingon na lamang sa ginawa ng pagliligtas ng Diyos na higit 2,000 taon ang nakararaan. Yun nga ay sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus. In that sense, ay higit tayo sa writer na ito ng Lamentations. Kaya kung may dahilan ng writer na ito na umasa sa panahong darating, marahil sa 2021, ay lalo na tayo. Mas may higit tayong dahilan na umasa sa Diyos dahil napakasagana ang kahabagan ng Diyos. Ang aking paboritong Tagalog na kanta ay ang awit na nilikha at inawit mismo ng isa sa mga COVID-19 survivors na si Arnel Dipano. Halos buong linya niyan ay paborito ko at biblikal naman. Pansinin niyo na lamang yung unang linya at unang bahagi ng pangalawang linya. Sabi dito, sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya ay patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Ang sabi sa koro, dakila ka o Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Muli, ilang oras na lamang o ilang araw na lamang at haharap na muli tayo sa bagong taon. At bagaman nagpapasalamat tayo sa taon na to na dumaan sa atin, na malalampasan natin na sinasabing madilim, ngunit hindi pa rin natin alam kung anong panibagong taon na muli nating kakaharapin. Ngunit sa kabila ng kawalang katiyakang yan, ito yung pwede nating panghawakan at tunay na sagana at dakila ang katapatan ng Diyos. Great is thy faithfulness. Type mo na lang. Dakila namin Diyos, aming Ama, tunay nga po na napakasagana at napakadakila ng iyong katapatan sa aming mga buhay. Kita namin sa writer ng aklat na ito na sa kabilangan ng kanilang kalalagayan, bunga ng kanilang pagkakasala, ay nadoon yung pagpapatawad niyo sa kanila. At tunay nga o Diyos na ito ay
amin ding nararanasan sa aming mga buhay. Tunay na kami mga mapagsuway, tunay na kami ay mga mapagsalangsang sa iyong harapan. Kami ay karapat-dapat sa iyong pagpaparusa, sa iyong paghahatol. Ngunit dahil sa kasaganaan ng iyong habag, awa, kami po ay naligtas. Hindi kami napahamak. Hindi kami makakaranas ng iyong puot sa darating na panahon. Nawa, Diyos, tunay na ito yung makita rin ng mga tao na hindi pa kumikilala sa iyo. Makita nila ang kasaganaan ng iyong awa at habag. At ito yung magbunsod sa kanila na tunay na umilala at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Magbag sa kanila, O Diyos. Salamat din, Panginoon, sa bawat araw na iyong pagtutustos. Tunay na ito ay laging sariwa. Salamat sa kabila ng aming mga pagkukulang. Hindi ka nagkulang sa amin. At salamat sa kabila na dumang kami sa napakabigat na taon na ito. Ngunit nakita namin ang iyong kamay. Nakita namin na hindi ka nagkulang. Kami ang nagkukulang. O Diyos, kami ay laging sumusuway sa iyong mga kalooban. Ngunit kailanman ay hindi nagkulang ang iyong kamay sa pagtutusto sa amin, lalo higit sa aming mga kaluluwa. Salamat sa mga panahon na kahit hindi kami nagiging tapat sa iyo, patuloy ka nagtatapat. Salamat sa pagtutustos niyo sa iglesia. Salamat at kami ay nakakapagtipon pa rin sa kabila ng panganib. Sa kabila ng marahil may takot sa aming mga puso. Ngunit salamat at ilipas ang taon na to na kami ay narito pa rin. Kami, Panginoon, ay may lakas. Hindi kami dinapuan ng sakit. Salamat sa iyong katapatang ito sa amin. At kami ay makapanghahawakan sa mga araw at panibagong taon sa aming mga buhay. Tunay, O Diyos, na walang katiyakan ng mga araw sa amin na darating. Ngunit kakaasa kami sa iyong awa at habag. Ay salamat sa iyo, Panginoon, pinupuri ka namin, nawa tunay na nasamba ka namin, alwalati sa oras na to, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.